Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagsuspindi ng pasok ang ilang lugar at lalawigan sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Christine. Kabilang sa mga suspendido ang pasok ay ang buong lalawigan ng Cavite at Camarines Sur, all levels public and private. Habang 5 bayan din sa Albay ang walang pasok, 4 sa Laguna at ilang lugar sa Camarines Norte, Negros Occidental, Oriental Mindoro at Romblon. So ito yung ating latest na satellite image. So may kita nga natin itong si Christine, although may kalayuan pa nga sa landmass ng bansa natin, may pagka-elongated yung kanyang sirkulasyon. Kaya yung itong si Christine, mostly nakakaapekto silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Pero yung kanyang trafo extension, halos buong bansa na yung naaapektuhan. So kaninang alas 10 na umaga ito ay nasa may layong 870 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Timog Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. So tignan naman natin yung posibleng maging direksyon nitong si Christine. So after 24 hours, ito ay nasa layong 490 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes, tropical storm category at mapapansin nga natin, kumikilos ng Kanluran pero yung movement niya ay bahagyang bumagal nasa 15 kilometers per hour comparing kanina sa 30 kilometers per hour. And then pagkatapos ng 48 hours, ito ay nasa layong 520 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Lumakas na nga ito at nasa severe tropical storm category. Kumikilos ng Hilagang Kanluran na direksyon at may kabagalan pa nga rin at 15 kilometers per hour. After 72 hours, lumalapit na nga ito sa landmass, mostly ng Northern Luzon area, nasa layong 520 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Severe tropical storm category at 15 kilometers per hour ang movement. So, mag-dive deeper na nga tayo sa magiging direksyon nitong si Christine. So, etong area na to, itong yellow circle na to, ito yung may mga malalakas na hangin at least 39 kilometers per hour. At itong white area na naka-enclose, ito nga yung tinatawag nating area of probability. So, kapag nagkaroon ng shift, northward or southward yung bagyo, dito posibleng mapunta yung sentro ng bagyo. So, may kita nga natin although posibleng Northern Luzon yung kanyang maging landfall, pero dahil nga sakop ng area of probability natin itong Central Luzon, kailangan pa rin natin maghanda. And then may kalayuan, kaya habang tumatagal yung araw ay lumalaki yung area of probability. So in the next 12 hours, posible ang lumakas at maging isang tropical storm itong si Christine, and then severe tropical storm by Wednesday. Typhoon category by Thursday evening or Friday morning bago ito maglandfall sa northeastern portion ng Cagayan. Pero kagaya nga ng nabanggit natin kanina, kailangan pa rin maghanda ng mga kababayan natin na nasa loob ng area of probability dahil posibleng tumama or mapunta sa kanila yung sentro ng bagyo na itong si Christine. At ayun nga, kagaya na nabanggit din natin kanina, posibleng maglandfall sa may northern Luzon Thursday evening or Friday morning, and then further intensification ay posible dahil nga favorable yung environment. So, dahil malayo pa nga yung ngayon ay Monday pa lang at posibleng landfall is Friday, so posible pa nga rin magkaroon ng mga pagbabago sa track na forecast ito. And also, emphasize lang natin na habang nasa papalapit ito na ating landmass ay posible itong bumagal, kaya mararamdaman talaga natin yung mga bugso ng malalakas na hangin, pati na rin yung mga malalakas na ulan. Yung ating mga kasamahan naman sa Regional Services Division maglalabas ng mga rainfall advisory, thunderstorm advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Meron din tayong nakataas na tropical cyclone wind signal dahil kay Christine. Currently, ang pinakamataas ay tropical or signal number 1 dahil ito ay nasa tropical depression category. So sa Luzon, ang mga naka-signal number 1 ay Catanduanes, Masbate kabilang na ang Ticao at Burias Island sa may Albay, Sorsogon, Camarines Norte, eastern portion ng Quezon din. Kabilang na nga din ang Camarines Sur. Sa Visayas, naka-signal number 1 din ang Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, sa may Biliran at Southern Leyte at sa Mindanao
Ang mga nakataas na signal number 1 ay sa may Dinagat Islands, Siargao, or Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Brocas Grande Islands. Ano nga bang inaasahan natin? Ito naman yung mga walang tropical cyclone wind signal pero makakaranas ng bugso na mga malalakas na hangin. Ngayong araw sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, southern portion ng Palawan, Siquijor, Bohol, Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Barm, Sarangani, Davao del Sur at Davao Oriental. By tomorrow naman, bugso ng malalakas na hangin ay mararanasan sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island Region, northern portion ng Cebu, Bohol, sa may southern Leyte, Zamboanga del Norte, northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Sarangani, Davao del Sur at Davao Oriental. And then by Wednesday, sa Mimaropa, Visayas at Mindanao naman. Meron din tayong inaasahan na mga malalakas na pag-ulan dulot nga nitong si Christine. So ngayong araw, heavy to intense o 100 to 200 na millimeters na mga pag-ulan sa may Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at Northern Mindanao. 50 to 100 na millimeters na pag-ulan or moderate to heavy rain sa may Quezon, the rest of Bicol Region at Eastern Visayas. Bukas, intense to torrential rain, so mga malalakas na mga pag-ulan nga yan, so kailangan maghanda sa may Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Heavy to intense sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, Northern Samar at Eastern Samar. Katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa may Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Eastern Visayas, Quezon, Romblon, Marinduque at Aurora. And then by Wednesday, heavy to intense rain sa may Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. And then moderate to heavy rain sa may Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Ilocos Region. So inaasahan nga natin na sa mga elevated or mountainous areas, posibleng mas malalakas yung mga pag-ulan at ingat sa mga nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone area, sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Meron din naman tayong mga matataas na alon na inaasahan. So, posible na magtaas tayo ng gale warning for today. And then, maalon na karagatan up to 4.5 meters sa may seaboards ng Isabela, Aurora, Polillo Islands, Catanduanes, Northern Samar at ang eastern seaboard ng mainland Cagayan, Camarines Norte at Camarines Sur. Ito ay good for 24 hours and then up to 4 meters sa may seaboard ng Batanes, nalalabing bahagi ng seaboard ng Cagayan, eastern seaboard ng Quezon, nalalabing bahagi ng eastern seaboard ng Bicol Region at ang eastern seaboard ng Eastern Samar. Maalon pa rin up to 3 meters sa may seaboard ng Ilocos Region, seaboard ng Dinagat Islands at ang seaboard ng Davao Region. Kaya kung maaari sa mga areas na maalon yung karagatan ay huwag muna tayong pumalaot sa mga dahil nga posible yung maalon na karagatan, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat o kaya mga motor bangkas. And then moderate conditions up to 2 meters sa may nalalabing seaboard ng bansa.